Baka mapatid ka ng... Huwag ka sa kahit tatapak. Ayan, baging yan. Okay yan, hindi yan mababali. Hindi na tayo mag mountain climbing. Kailangan mo ng sapatos sa pang climbing. Doon tapak. Huwag sa kahoy, sa bato. Yan. Ayan, mahirap pala dito umakyat sa cave na to ah. Oop. Oh. Ayun. Cave pala talaga. So, ang dilim. Hello po. Welcome po sa Gian Rhea Campsite Review. Welcome po ulit kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay Pupot Bukal. Ito ay nandito lang sa Tanay. Akala ni Makoy, checkpoint siya. Tumigil siya, pinark niya ng pang-forma na checkpoint siya. Tulok mo talaga. Yun na, susunod na gagawin na yun. Nakita ko kagad, may red plate. Nag-a-assist. May VIP. Tapos diretso doon si Makoy. Saan ang gagawin niya doon sa damuhan? Doon nakaharap ang motor niya. Ay alam naman yung turn left. Puntaan natin yung dibdib na lugar. May baka pa oh. Madalas pa din ka sana. Hindi pa nadadaanan ng motor ko. Sige sa halap na ng pwesto yan.
Nandito kami ngayon sa Puput Bukal, pero sa bandang ibabaw kami nag-set up ng aming campsite. Doon sa banda roon ay bangin na bangin. Yan, ang lalaki ng bato. Yan, no? Lalaki ng bato. Sa baba niyan ay nandoon ang hidden lagoon na pinuntahan namin. Banda rito sa kaliwa ay nandoon ang Puput Bukal. Ito ang setup namin ngayon. So ito yung tent namin, katabi namin ang motor. Si Jess ay naghamok. Ayan. Ito ang setup ng hamok niya. Ayan. Katabi niya rin ang motor niya. Si Sir Julio nandun, si Sir Mulong. Ito yung kanyang tent, bago. One P lang ito, Sir Mulong, no? One person. One person lang. Ano yan eh, spider tent. Spider tent. Ano tawag dyan? Ay, pang ano yan, hiker? Oo, pag yung sa bisikleta. Oo. Ito naman ay kay Makoy. Ayan. Dito kami nag-set up ng center namin. Nagluluto sila ngayon ng sa pagitan ng pananghalian at hapunan. Yeah. Itong campsite na napili namin dito sa Puput Bukal ay isang area na kung saan raw, dahil ay walang ilaw mamaya, wala rin CR, malayo, and then walang tubig, wala lahat, so iigib ka pa. Ayan. So gusto namin to para mamaya kami maglalagay ng ilaw. Napakalamig ng tubig. Siyempre, napakalinis dahil bukal ito. Sa mga gusto pumunta pa dito sa Puput Bukal, yan po, ganyan pa rin kalakas ang spring water. Napakalinis. Sulit dayuhin. Campsite na ito ay napuntahan na namin sa bandang baba. Ngayon sa bandang taas pala ay meron pang malawak na area. Kaya ang score na may bibigay namin dito ay 95%. Ito ay highly recommended namin sa mga campers na mahilig sa ilog dahil napakalinis ng bukal na mayroon ito. Ang moral lesson na natutunan namin sa campsite nito ay innocent. It is better to be innocent, yet willing to learn, than pretending to be wise and knows nothing. Lahat tayo ay dumaan sa pagiging inosente. Hindi tayo pinanganak na alam na natin lahat. Our mind is like an empty jar the day that we were born. It was being filled by the guidance of our parents, teachers, friends, and the people who cared for us. But it doesn't mean na matututungan natin lahat hanggang sa pagtanda natin. Meron pa rin mga bagay at sitwasyon na hindi pa rin natin lubusang nalalaman at naintindihan. At mas makabubuti pa nga na wag na lang nating alamin.
Ang pagiging inosente ay hindi nangangahulugan ng kamangmangan. Kadalasan, sila pa ang may pusong busila na hindi marunong manakit ng kalooban. Madami tayong nakakasalamuha na maitutulad sa tubig ng ilog, na kapag pinilit nating inumin, ay maaari tayong malason. May mga ilog na malinaw at masarap maligo, ngunit hindi natin alam kung paanong sinala ng mga bato ang mga bakteryang taglay nito. May mga ilog din na sinabayan ng lupa at naging malabo. Madaling husgahan, madaling talikuran ang ilog na ito. At dahil dito, hindi natin siya tinitingnan bilang tubig na may lupa. Siya ngayon ay isang lupang may tubig. Sa buhay natin, paano nga ba tayo haharap bilang isang ilog? Dadayain ba natin sila na tayo ay malinis? O malinis tayo na dinadaya nila? Mapalad ka kung isa kang bukal na pinag-iigiban ng marami, dahil sa mga mata nila'y mananatili kang malinis at inosente. Yan po ang moral lesson na natutunan namin sa campsite na ito. Maraming salamat sa aming mga subscribers at mga viewers. Abangan niyo pa po ang susunod na campsite review na aming gagawin. Maraming salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's come. Bushcraft ni... Anong tawag dito sa gawa mo? Ito po yung tinatawag na survival drill. Ito? Kung wala kayong dadalang ihawan, Ganyan lang. Ano lang ang gamit mo? kahoy. Kahoy, sanga. Basta may kang kutsilyo tsaka kahoy. Ayan oh, galing oh. Oh, walang grill yan, walang ihawan. Anong mga ihawan yan dyan? Nasa palibot lang yung Sa palibot lang mga pwedeng gamitin. pwedeng gamitin. Solusyon sa pangangailangan mo. Yan oh. Oh. Dito sa campsite walang aso. Pero baka ang makulit oh. Ang kulit. Yan oh. Ayan. Ano? Oh, nung hamon pa. Ano ka nakakakit niya? Yung... Oh. Uy, bigas yan. Hoy, wag yan. Bigas namin yan. Oh. Aasar pa. Uwi na doon. Uwi na doon. Pagalitan, baka magsumbong yan. Omelette. Umilit. Yes. Kinasarap ah. Adobong sitaw. Ay, Jess, yung okra mo. Luto na yata ito. Okay na to. And... Hoy, sunog na lunch! Card ko lang. Bye! Pamay na lang sir, pamay. Hanap pa na. Ito, pamay na lang ng mga gamit sir mo. Yeah, paano yan? Ito po yung pinakamurang latagan dito sa sa Paslak po. Ay, ikaw ay ginagamit mo, mahal yan. Oo. Titignan ko lang. Para sa ano to eh? Sa kape pa lang sir eh. Ah, Kape pa lang. Kada. international yan. Ano?